Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa aking mga Vanda. Ito pong nakikita nyo ngayon ay strap leaf banda, pero hindi lang naman po strap leaf banda yung topic natin ngayon, kundi kasama na rin po yung mga Mukara, tsaka yung mga JVB, Veltus, at tsaka yung mga Papel Yolanda po. Yun yung topic natin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Natagalan na naman po yung pag-share ko sa inyo ng mga video dahil po kagagaling ko lang po sa trangkaso. At eto nga po, hindi pa maganda yung boses ko, medyo malat pa din at inuubo pa. Pero itong mga i-share ko sa inyo, ito po ay bumuka nung time na talagang matindi yung trangkaso ko, kaya ngayon ko lang po ma-share sa inyo. Pero sa Facebook, na-share ko na po itong mga bulaklak na to sa My Day ko sa Facebook. Unahin po natin itong unang bumuka na bulaklak ng aking strap leaf banda. Ito po ay binili ko nung last year sa Golden Bloom. At ang ID po nito ay si Cardinal. Ayan o. Vanda Cardinal. At tingnan nyo po yung kulay ng bulaklak niya. Ang ganda. Brown na parang peach. Tapos may spot dito na kulay brown. Ang ganda. Full bloom na po to. Talaga pong hindi ko lang na i-share to na kaagad-agad sa inyo dahil nga sa nagkasakit po ako. Pero yan, eto, ang ganda. Kaya kahit po may sakit ako nun, pinipilit ko na tuwing umaga na ganito, pumupunta ako dito para makita yung mga bulaklak ng aking mga orchids. Tapos eto, yung iba pa. Eto, may nag-iisa, dalawa. May dalawa pala akong kasama dito na ringko. Dalawang ringko. Tapos the rest, strap leaf banda na. Ito yung pangalawa na namulaklak habang masama po yung pakiramdam ko. Ito po, ang ID po nito ay Vanda Wantong Barut Leopard. Yan po yung ID. Ayan o, tingnan nyo ang kulay, ang ganda. Kung natatandaan nyo, yung strap leaf banda na to, may picture to doon sa aking prayer room. Yun po yung nung time na binili ko po itong Vanda na to. Ngayon po, first bloom under my care, itong Vanda na to. Nung last year ko rin po binili to, kagaya nito. Ito nga po pala ay binili ko noong last year na walang bulaklak. Blooming size lang po. At tinignan ko lang po yung ID at nakita ko nga yung bulaklak sa Google. Kaya po ayan, first bloom under my care. At eto din po, first bloom under my care, pero eto po ay binili ko ng may bulaklak na. Hindi lang naman po dalawa lang yung meron na bulaklak dito sa aking Vanda. Ayan, meron pa rito na isa. Eto, ayan. Dapat isa-share ko to nung palabas pa lang yung kanyang mga spike. Kaya lang po, talagang hindi ko kaya talaga na mag-video. Ang ID po nito ay Vanda Wangtung Suksamran Spot. Kung ito po ay si Vanda Wantong Leopard, Barut Leopard, ito po ay si Suksamran Spot. Yan, ito. Bale, ito po. Yan, first bloom under my care. Itong spike na lumabas na to. At kung mapapansin nyo, meron din ito na mga
keikis dito sa baba. At nakapag-propagate na rin po ako. Ito po, isa po to sa na-propagate ko galing dito. Kaya po kapag bumili ako ngayon ng Vanda, pinipilit ko na kahit magdagdag ako ng 50 pesos, talagang kumukuha ko ng meron na ganito. Ayan, yung keikis dito sa ilalim. Kaya eto, yan, nakapag-propagate na po ako nitong isang Suksamran spot na to. Pero ito po ay binili ko sa Golden Bloom, meron ng bulaklak. Pero wait na lang po natin kung ano yung kulay ng bulaklak nito. Basta nakapag-propagate na po ako ng isa. At meron pa rin po ako dito na isang nakita kanina. Ayun. Yan. Ayan o, may sumisilip pa na spike dito sa isang Vanda. Yan, ang ID po nito ay Vanda Kulwadi Fragrant Barut Leopard. Kulwadi naman po ito. Yung iba, tingnan natin yung difference. Ito naman, Barut Leopard na Muangtong. Ito naman, si Barut Leopard na Kulwadi. Yan po yung aabangan natin. Ayan po yung isa pa sa aabangan natin na bulaklak na aking strap leaf Vanda. Pero hindi naman po ito lang yung Vanda ko dito. Meron ako doon sa ilalim ng puno ng mangga. Yun yung pinakaunang-unang strap leaf Vanda ko na regalo sa akin ng Sir Bernie. Nung buo pa yung bahay kubo namin. Kung mapapansin nyo, isa yun sa napakalaking Vanda. Nakapag-propagate na po ako noon, kaya dalawa yung nandun sa ilalim ng puno ng mangga. Yan, eto. Ito po yung pinakauna na strap leaf Vanda ko. Ayan. Ang ID po nito ay si Supan Pink. Ayan. Nagbulaklak na po ito nung last year. First bloom under my care po yun. Tatry kong hanapin yung bulaklak niya. Maganda po yung bulaklak nito at napakahaba po ng binigay niya na spike noon. At eto, kagaya nung isa na pinakita ko sa inyo, na-propagate ko na rin po ito mula dito. Iniwalay ko, pero ito hindi pa namumulaklak kasi nung pinropagate ko to, maliit lang. Ayan, ganyan lang ang taas niya. Ito, pero dito wala pa. Pero ngayon, ayan, nag-start na rin na lumaki yung isa sa na-propagate ko na yan. Hoping na magbubulaklak din siya ngayon. Itong strap leaf Vanda ko na to. At ngayon, pupunta naman po tayo doon sa aking mga Vanda na Veltus at JVB. So, nandito naman po tayo sa aking mga Vanda, yung mga JVB, Veltus, at saka yung mga Papel Yolanda. Ito po yung dating mga orchids ko na nakalagay doon dahil nagkaroon na ulit ng panibagong bubong. Hindi po sila namumulaklak doon kaya inilipat ko dito. At yung mga nandito na mga driftwood, kinapitan ko na Dendrobium orchids. Ayun, dun ko naman po inilagay. Nagre-recover pa po sila ngayon dahil po sa sobrang init nun at hindi ko talaga naasikaso. Talagang nakalbo, nawala po lahat yung kanilang mga dahon. Ayan, balik po tayo dito sa aking mga Vanda. Yan, ang mga Vanda po na to ay kinapit ko sa aking DIY driftwood na mga PVC. Tapos sinemento ko yung pinakababa ng PVC. Tapos nilagyan ko po ng coco rope. Kaso sa katagalan din po ng pagkakalagay ko ng coco rope, ayan, natanggal na. Pero okay lang yan kahit po wala ng coco rope. Nabubuhay naman po. At kumakapit din naman po yung mga ugat ng mga Vanda dyan sa PVC pipe. Kaya po gusto ko na i-share ito sa inyo
dahil nagbulaklak na rin po ito, yung pagkakalagay ko dito, nagbulaklak na. Hindi nga lang po maganda yung iba dahil yung mga vanda na to, yung galing pa nga doon sa naliliman, talagang pumangit sila. Ngayon pa lang po ulit sila rin nakaka-recover at naglalabas ng panibagong mga ugat. Unang-una po ito, share ko lang ito. Yan, natanggal na to kanina. Isinaksak ko lang dito. Ito po yung bulaklak niya. Yan, ito yung nagbulaklak. Ito yung ano na to. Yan, ito yung kulay ng bulaklak. Kulay yellow. Pero tatlo po yung nagbulaklak dito na yan. Yellow, violet, at saka yung light violet. Ito. Medyo pangit lang po yung bulaklak niya dahil tuwing magdidilig ako nababasa yung mga buds. Ayan, ito yung kulay. Yellow na may violet. Ayan naman. Ito may pagka-orange yata ito eh. Yellow-orange, ganun. Tapos, ito. Ayan, violet. Hindi ko lang po alam yung mga ID nito. Nung inilipat ko po dito yung itong mga vanda na to, talagang naglabasan po yung mga bulaklak nila. Kaya kailangan po yung ganitong klase ng vanda ay full sun po talaga. Tapos eto, may lumalabas pa na panibagong spike. Eto, katatapos lang din po nito yung bulaklak na to. Kaya lang hindi ko na matandaan ko anong kulay to. Tapos ito pong mga ganitong klase ng vanda ay kailangan po nasa full sun. Hindi po kagaya ng mga strap leaf banda. Nandyan po yung strap leaf banda ko na nakakatanggap po sila ng morning sunlight doon. Tapos nakapasok sila dito sa loob ng garahe, sa bubong ng garahe. Ganyan lang po sila. Hindi po sila pwede sa araw. Hindi po sila pwede sa full sun at masusunog po yung kanilang mga dahon. Kaya dyan lang po sila. At eto naman pong klase ng ganitong mga vanda. Kung gusto nyo mag-alaga at full sun, ganito po yung bibili nyo na mga vanda. Tsaka medyo mura po yung mga ganitong klase ng vanda. Yung Veltus, JVB, tsaka yung mga Papiliolanda. Kumpara po dito sa mga strap leaf banda. Ang strap leaf banda po ay mabibili mo ng 550 to 650. Meron ding mabibili na 750, mga ganon. Doon pa lang po sa farm yan. Pero dito po, may mabibili ka ng cuttings ng mga Papiliolanda sa halagang 100 pesos, 250, ganon. Iyan, ganon lang po yung presyo nito. Kaya po, binibigay ko sa inyo yung presyo sa mga gustong bumili para meron po kayong idea. Pero hindi ko po sinasabi na yun at yung fixed price na mga orchids ngayon. Kasi kung yung bibilan nyo po ay reseller lang, talaga po na medyo mataas kumpara po doon sa binibilan ko na sa farm. Sa farm po kasi ako pumupunta. Yan, eto, sana maparami ko to at talagang gustong gusto ko na ma-achieve po yung sabay-sabay yung bulaklak nitong mga vanda na to. Dito lang sa mga strap leaf banda ko na yan, talagang tuwan-tuwa ako dahil 4 yung merong spike, yung magbubulaklak. Yung 2 nagbulaklak na, nakabuka na. Tapos meron 2 na pasulpot pa. Yan. Kaya natutuwa ako. Kaya biglang kahit na nahihirapan pa ako na magsalita, talagang gustong gusto ko i-share sa inyo para makita nyo kung gaano kagaganda yung bulaklak, yung mga orchids. Tapos ayun, punta naman tayo dito sa aking grotto. Ito yung mga mukara ko na kailangan ko na na-top cut. Medyo napapabayaan ko yung aming grotto kasi nga po nabiyak. Nabiyak doon. Hindi ko napakikita yung banda rito kasi madumi. Nabiyak, hindi ko nalalagyan ng tubig.
And ito yung may dalawa pa rito na mukara. At ito mga mukara to. Yung nandun sa likod ng kubo po to. Tapos ayan no. Kung natatandaan nyo nung October, nung ginagawa yung aming gazebo, nagbulaklak po yan. Ito, October lang po yan, nagbulaklak. Ngayon, nagtaka ako. Yan, nagbulaklak na naman. Ayan, at nakabuka na. At meron po to na 12 na buds. And tapos, natutuwa ako. Nagbigay na naman po siya ng isa pang spike. Yan, no? Bali, 2 spike po yung binigay nito ngayon. Hindi ko malaman kung nandito pa yung ID nito. Hahanapin ko kasi, ayan, no? Ang lago ng ugat, ang ganda ng ugat, kaya lang wala yung ID. Hindi ko na makita yung ID. Mukhang nalaglag na yung ID niya. Wala rin dito sa taas. Kaya yan. Ito po ay isa sa mga mukara at nagbigay ng 2 spike. Ito rin po ay full sun dito ngayon. Simula nung nilagay ko po sa full sun, madalas po mamulaklak yung mga mukara na yan. Ito po yung kulay red. Yan yung na-propagate ko, yung mukara, si Dr. Anik. Yan, napaka-lusog ng mga ugat. Ang mga mukara po ay full sun din. Mas maganda talaga sa full sun, pero kapag naka-full sun po yung inyong mga orchids, kailangan po kapag ganitong tag-init, 3 times a day nyo po didiligan. Talagang kailangan nila ng 3 times a day na dilig dahil nga po wala silang media, nakahang lang yung kanilang mga ugat. Ayan no, kaya kailangan dilig. Ayan, kung makikita nyo, malusog talaga. Marami ng mga ugat dito sa pinakababa. Eto, sa taas malusog pa rin yung lumalabas na ugat at saka nagbigay ng 2 spike. Kaya nakakatuwa po yung aking mga Vanda orchids ngayon. Kaya bigla na share ko agad sa inyo. Bumalik po ako dito sa strap leaf Vanda dahil hindi ko na ibigay sa inyo yung pag-aalaga na binibigay ko dito. Ito nga po ay morning sunlight lang na silip ng araw mula doon sa mga galing dito sa mga puno. Bale, filtered po. Ayan, kung mapapansin nyo yan, no? Sumisilip-silip lang yung araw dyan. At dinidiligan ko po ito ng umaga at saka hapon. Kailangan po talaga umaga-hapon dinidiligan tong mga gantong klase ng Vanda dahil wala naman silang media, nakahang lang po silang ganyan. At kailangan hindi po sila full sun dahil masusunog yung kanilang mga dahon. At yun naman pong dito, yung mga ganitong klase ng mga Vanda, ito naman po ay full sun naman sila. At kailangan 3 times a day naman sila dinidiligan kapag ganitong summer. Katulad po ng mukara doon sa likod, ganun din. 3 times a day kailangan diligan dahil wala naman silang media. Tama nga po itong mga Vanda na to, nakakapit sila. Pero kahit nakakapit po yan sa DIY Dry Food ko, kailangan din po sila na diligan dahil wala naman silang media rin na yung mga ugat nila naka-expose lang din po yan sa init at araw. Kaya kailangan umaga, tanghali at saka hapon. Pero ako ang ginagawa ko po umaga at hapon lang ngayon dahil mahirap po lumabas ngayon ng sobra init yung katanghalian tapat. Kaya ayan, pwede na yung umaga at hapon ang dilig. Sa fertilizer naman po, madalang naman talaga ako magbigay ng fertilizer. Ang hindi ko lang po talaga pinababayaan yung pagdidilig at ang gamit ko po na tubig ay galing po sa poso. Ibig sabihin po ng sa poso, yung nanggagaling sa ilalim ng lupa. Yun po yung pinandidilig ko dito sa aking mga orchids. Yan po, natapos ko na po na i-share sa inyo yung mga aking mga Vanda na alaga dito sa aming bakuran. At
i-end ko na po itong aking video. And maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga friend ko sa YouTube, sa mga napadaan lang pero pinanunood ng buo at hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.